Hi, hello everyone. Welcome po sa ating pag-aaral muli ng salita ng Diyos. Makakasama muli ninyo ang inyong lingkod, Pastor Charlie Dakutanan, ngayong oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, patuloy tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon na tayo po ay tuloy-tuloy na nakakapakinig ng kanyang salita. Purihin ang Diyos. Again, saludo ako sa iyo ngayong oras na ito na ikaw ngayon ay nakaupo at inaabangan mo ang pakikinig ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, saludo ang Diyos sa iyo, kapatid, na nananabik ka makinig ng salita ng Panginoon. Amen? So, purihin ang Diyos sa kabuuan ng GCs, GO, Kamarin Family. Nais ko po kayong i-welcome sa oras na ito at gayon din sa lahat po ng mga nakatune in all over the Philippines at mga taga-subaybay natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Welcome din po kayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos sa opportunity and privilege na binibigay sa atin ng Panginoon sa high-tech technology na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon na tayo po ay malaya na nakapakinig ng kanyang salita. Amen. So, purihin ng Diyos, tayo muna yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you sa oras na ito sa aming pag-aaral muli ng salita. Nagpapasalamat po kami this high-tech technology na ibinigay mo sa amin, this last generation. Lord, salamat o Diyos. Napakabuti mo, Panginoon, dahil patuloy mo kami binibigyan ng pagkakataon na makapakinig ng iyong salita. Tunay ng iyong salita ay napakahalaga ito sa amin sapagkat ito ang aming spiritual food, Panginoon. Salamat po, Lord. Hallelujah. At tunay nga po na patuloy mong pinapaalala yung salita sa Book of Luke, chapter 11, verse 28, na mapalad ang mga nakikinig ng salita at higit sa lahat, mapalad ang mga nagsasagawa nito. Purihin ka, Diyos. Patuloy mong iyon natin mapagpalang kamay sa lahat na nakatune in sa oras nito. Patuloy rin po namin inalaala, Panginoon, sa panalangin una sa lahat ang bayang Israel. Panginoon, sabi mo sa iyong salita, sino man magmahal, magpala sa iyong bayan, mamahalin mo at pagpapalay. Nagdideklara kami ng pagpapala, proteksyon, Panginoon, sa bayang Israel, patuloy na kapayapaan ng Diyos sa iyong bayan, Panginoon. Gayon din ang aming bayang Pilipinas. Walang sawa rin po ang aming declaration ng Pilipinas, Panginoon. Hallelujah, ay patuloy na pinagpalang bansa. Maraming salamat po. Patuloy mong iangat ang ekonomiya ng aming bansa, Panginoon. Hallelujah. Nakikita mo, Lord, ang sitwasyon ng aming bansa, Panginoon. Lord, ang mga pagtaas ng mga bilihin, dalangin namin ay magsibaba ang mga pangunahing bilihin sa aming bansa. Gayon din, Panginoon, ang mga pagtaas ng mga krudo sa bansang ito, Panginoon, ay magsibaba rin po, Panginoon, ang mga presyo ng mga krudo, mga gasolina, mga diesel sa aming bansa, Panginoon. In Jesus' name, O Lord, at hindi na ito tuloy-tuloy pang tumaas, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy mo rin kahabagan ang lahat ng mamayang Pilipino na lahat din po'y makakilala sa iyo sa tunay at biblical na pagkakilala. Gayon din ang aming Pangulo, Vice Pangulo, lahat na namumuno sa bansang ito. Lagay mo sa ilang puso ang banal na takot sa iyo, Panginoon. Patuloy mong pagharian ng mga puso ng lahat ng mga nasa gobyerno, Panginoon, na kanilang mapangasiwaan, mapangunahan ang bayang ito ng naayon sa iyong banal kalooban at kanilang mapamunuan ito ng matuwid na pamumuno. Dalangin din namin, O Diyos, Panginoon, patuloy mo ipagsagalang ilayo ang aming bansa laban sa mga kalamidad, mga sakuna, mga lindol, mga bagyo, mga salot, mga trahedya, mga pagguho ng lupa, mga pagbaha. Ilayo mo ang aming bansa, Panginoon. Cover this nation, Lord, by your blood. Lord, we declare, Lord, Jesus is Lord over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. We declare, Lord, walls of fire to surround this nation, O God. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Patuloy mong buksan ang pintuan ng kalangitan sa bansang ito, ng bansang Pilipinas, Panginoon, ay tunay na maranasan ang tunay na pagpapala, tunay na kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. At ang lahat ng mamayang Pilipino, Panginoon, ay makakilala sa iyo sa tunay at biblical na pagkakilala. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay mag-agree ng Amen. Amen.
So, purihin ang Diyos. So, again, welcome po sa ating pakikinig o pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. So, at sa mga sandaling ito ay ating pong buklatin na po ang ating Bible. Okay, at buksan natin sa Book of Psalms 119, verse 47 to 48. So, nais ko pong basahin po sa Good News Translation, English version, o English translation. So, Good News Translation pala. So, basahin po natin. Ang sabi po rito, I find pleasure in obeying your commands because I love them. I respect and love your commands. I will meditate on your instruction. Amen. Tagalogin naman po natin, sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Mahal ko ang iyong utos. Yaoy aking igagalang sa aral mo at tuntunin ako'y magbubulay-bulay. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Nalangin muli tayo, Lord. Thank you once again. Hallelujah sa oras na ito. Sa pagkabasa namin ng salita. Mangusap ka sa bawat sa amin, O Diyos, habang kami nakikinig ng salita. Salamat po sa kapahayagan ng mga salita sa oras na ito. Hallelujah. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat salita ang aming tatalakayin sa oras na ito. Thank you, Lord. Hallelujah, Holy Spirit, thank you. We acknowledge you. You are a great teacher sa mga oras na ito, Panginoon. Tulungan niyo rin pa ako, Lord, may deliver ko yung salita without interruption, Panginoon. Purihin ko, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mong iunat mo pagpalang kamay sa lahat naman nakikinig sa oras na ito. Lahat ng papurit pa salamat, binabalik namin sa iyo. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. So, patuloy natin na pinag-aaralan o nasa ikalawang bahagi na po tayo sa ating paksa. O subject po natin is about the importance of the Word of God. Okay? O pagpapahalaga sa salita ng Diyos, the Bible. Amen. So, nais ko po na ipagpatuloy. Ikalawang bahagi na po tayo. So, ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Amen. Ang Bible, nasabi ko na po sa inyo nung nakaraan na ito ay hinati sa dalawang bahagi. Okay? So, hinati po ito sa dalawang bahagi. Ang Biblia. Okay? So, ang Biblia po ay binubuo. Okay? Ang Old Testament. So, unang bahagi, Old Testament. So, binubuo siya ng 39 books. Magsisimula sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, and Esdras, Nehemiah, Esther, Job, Book of Psalms, Book of Proverbs, Ecclesiastes, and then Songs of Solomon, o Awit ni Solomon, Isaiah, Jeremiah, Panaghoy, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Obadias, Jonas, Micah, Nahum, and Habakkuk, Zophonias, and Ageo, Haggai, Zechariah, and Malachi. So, yun po ang Old Testament. 39 books, mga kapatid. Okay? And sa New Testament naman po ay 27 books o 27 mga aklat. Nagsisimula kay Matthew, Mark, Luke, John, Book of Acts, Book of Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, and Philippians,
Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, so Philemon, Hebreo, Santiago, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Judas, and Revelation. So, yun po ang Old Testament, New Testament. Okay? So, 39 books from Old Testament and 27 books sa New Testament. Okay? At nasabi ko po sa inyo na ang Old Testament ay nasulat sa Hebreo. Okay? At ang New Testament ay nasulat sa Greek word. Okay, so ang simulat po nito ay nasa 40 katao po ng mga kinasihan ng Diyos. Amen? So tao po ang ginamit ng Diyos para magsulat ng Biblia. Bakit? Tao ang babasa. Then again, ang Bible, ito ay love letter sa atin ni Lord. Why? Love ka ni Lord. Love ako ni Lord. Love tayo lahat ni Lord. Amen? Yan ang dahilan bakit nasulat ang Biblia. Okay? Ang purpose para iparating ng Panginoon sa atin ang kaniyang dakilang plano at layunin sa iyo at sa akin na tayo magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isang buhay na pinagpala, masaya. Okay? Puno ng kapayapaan. Amen? Kung ating tatanggapin, paniniwalaan, isa sa pamuhay ang kanyang mga salita. Okay, na kanyang love letter at ibinigay niya sa iyo at sa akin. Amen? So, yun po, mga kapatid. So, pagpapatuloy po natin ito about the importance of the Word of God. Amen? So, ang Biblia ay napakahalaga ito. Bakit? Dahil ito ang pagkain ng ating espiritual na buhay. Para tayo ay maging malusog, maging malakas ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya napaka-importante po na lagi tayong nakikinig ng kanyang mga salita. Amen? Lagi nating pinapakain ang ating espiritual na buhay. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kanina, mapalad kayo ngayon na nakaupo at nakikinig ng kanyang salita. Malinaw po ang nabanggit ko sa inyo nakaraan. Hindi ako nagkakamali. Matthew 20 verse 34. Sinasabi doon that heaven and earth will pass away. Okay? Ang buong mundong ito lilipas. Heaven and earth will pass away. But sabi ng Bible, the Word of God never pass away. Amen? Ang salita ng Diyos ay hindi lilipas, hindi kukupas. Ganun kahalaga po ang salita ng Diyos. So, mawawala ang daigdig na ito. Okay? At ang lahat ng narito sa bundong ito. Okay? Hallelujah. Pero ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Kaya napaka-importante po na ating pong babasahin ang salita ng Panginoon. Amen? So, heaven and earth will pass away, but the Word of God never pass away. Okay? Subalit ang salita ng Diyos ay hindi kukupas, hindi mawawala, hindi maglalaho ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya mahalaga po ito ating binubulay-bulay, binabasa ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, kaya sabi ko sa inyo, mapalad kayo na nandyan ngayon, nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? So, kaya napaka-importante nga at yung mga kaibigan nyo, niyayaya nyo, mga kasama nyo sa bahay, so niyayaya nyo rin sila para makinig ng salita ng Diyos. Amen? So, ito yung pagkain ng ating spiritual na buhay. And then, sabi rin ng Romans 10 verse 17, nasabi rin doon na faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Okay, so
ang pananampalataya ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? So, purihin ng Diyos. Kaya, sa oras nito ay nais ko po na ipagpatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon patungkol po sa the importance of the Word of God. Yun po yung ating pinaka-title or subject ng ating pag-aaral. Ayan, so nais ko po na tuloy natin ito. So nabanggit ko rin po sa inyo na nakaraan ang salita ng Diyos sa ating maiksing recap is about the 7 o 7 paglalarawan sa salita ng Diyos. Kung inyo pong natatandaan. So mayroon pong tinatawag na 7 paglalarawan ng salita ng Panginoon. So ano po yun? Number 1 sa ating recap, maiksing recap. First is, ang salita ng Diyos ay inilarawan sa tabak o sword. Okay? So ang Biblia ay matalas na salitang humahatol sa mga nakikinig. Okay? So Hebrew chapter 4 verse 12. Malinaw po yun. Ang salita ng Diyos ay mabisa, malakas, matalas kaysa anumang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu. Okay? At pangalawa, ito ay inalarawan sa tinatawag na pamukpok o martelyo. Okay? So inalarawan po ito sa pamukpok o martelyo. Ganyan po ang salita ng Diyos. Ganun ang paglalarawan ng salita ng Diyos. Okay? Na ito nabanggit sa Jeremiah 23 verse 29. Ang sabi roon, ang Biblia ay makapangyarihan at gumagapi. Okay? Sa anumang kakayahang lumaban o lumalaban. Okay? Jeremiah 23 verse 29. Hindi baga ang aking salita, sabi ng Panginoon, ay parang pamukpok na dumudurog ng bato. Kaya nga yung mga batong puso, pagka tinamaan ng Word of God yan, durog. Okay? Kaya napakahalaga magpadurog tayo kay Lord para lalo tayong pagpalain ng Diyos. Amen? Willing tayong magpadurog. Kasi pagka hindi tayo nagpadurog kay Lord, hindi gaganda buhay natin. Okay? So, yun po ang Word of God, mga kapatid. Ayan. And then, pangatlo, ito ay nilarawan sa binhi. Okay, according sa 1 Peter 1:23. So, ang Biblia ay buhay na salita na nagbibigay ng bagong buhay sa nakikinig. Amen? Yamang pinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. So, yun po ang salita ng Diyos. Parang binhi, pag tinanim mo, tutubo. Maliit na mustasa, pag tinanim mo, tutubo. So, ganoon din naman, ang salitang ating pinapakinggan, o pag tinanim natin ito, pinangaral natin ito, tutubo yan doon sa mga nakikinig. Amen? So, pag tumubo yun, ibig sabihin, makikilala niya ang Panginoon. Okay? Magkakaroon siya ng pusong marunong ng kumilala sa Diyos. Pusong marunong magsisi sa kanyang mga pagkakamali, andun magkakaroon siya ng dramatic change sa buhay niya. Mababago ang buhay niya. Kaya nga, siya ay maboborn again, sabi ng Bible. Okay? So, sabi nga sa inyo, ang born again is not a religion, kundi ito ay relasyon kay Jesus. Amen? Pakipagrelasyon natin sa Panginoon. Okay, so, ang katibayan po na ikaw ay born again, may bagong buhay. Amen? Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, is a new creation. All things are passed away, and behold, new things are come. So, may pagbabagong buhay. So, binhi. So, yun po. So, ito ang nagkukos ng kapanganakang bagong buhay. Born again experience. Pang-apat, sa ating maiksing recap, ito ay inahalin tulad sa
salamin, o nilarawan sa salamin, or mirror. Amen? Ang Biblia ay salitang tapat na naghahayag ng ating tunay na pagkatao. Santiago 1:23-25, itinutulad ng Biblia sa isang salamin na kung titingnan ng makasalanan ng banal ay makikita ang tunay niyang sarili sa ganyang nagaya na inilarawan ng Panginoon. Okay? Kaya nga sabi ng Bible, huwag lang kayong tagapakinig, kundi dapat ito'y isagawa natin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi pag nakikinig lang tayo, hindi natin sasagawa, para tayong humarap sa salamin. Pagkatapos, hindi mo na alam kung anong naging ayos mo. Okay. So, yun ang salita ng Diyos. Kaya, pag binabasa natin ang Bible, makikita natin ang ating mga ginagawa. Ito ba ay according to the Word of God? O outside the Word of God? Yan. Kaya nga ang Biblia, ito'y parang salamin. Diyan natin malalaman kung anong kalooban ng Diyos at kung ano ang hindi kalooban ng Diyos. Amen? So, makikita natin ang ginagawa natin, ito ba ay kalugod-lugod sa Diyos o hindi. Okay? So, yun po. And then, panglima, ang salita ng Diyos like a fire. Kagaya ng apoy. Ang Biblia nagniningas na salita tumutupok sa mga kasamaang nasa katauhan na nakikinig. Okay? Okay, so, Jeremiah 23:29 sabi, hindi baga ang aking salita ay parang apoy, sabi ng Panginoon. Parang apoy. Jeremiah 20:9, ano sabi roon? Para namang apoy na naggalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy na nakukulong sa aking mga buto. Ganon ang salita ng Diyos. Kaya pag pinakawalan natin ito, parang apoy natutupok sa mga gawa ng kadiliman. Kaya ngayong masasama, nababago. Amen? Natutupok yung mga virus ng kasalanan pag pinakawalan natin ang salita ng Diyos. Ngayon, pag hindi mo naman ito pinapakawalan, sabi ni Jeremiah, ito'y parang apoy din na nakukulong sa kaloob-looban ng buhay niya. Kaya huwag natin ikulong ang Word of God. Okay? Ito'y parang kumukulo sa loob ng buhay mo pag hindi mo pinapakawalan. Kailangan lagi natin ito pinipreach. Lagi natin ito binabahagi ang salita ng Diyos sapagkat ito'y makapangyarihan. Gayahin natin si Paul. Romans 1:16, sabi nga roon ni Paul, for I am not ashamed the gospel of the Lord Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation, to those who believe, first to the Jew and also to the Greek. Hindi kinahiyan ni Apostol Pablo ang salita ng Diyos. Sapagkat ito'y may kapangyarihan upang magligtas, okay, ng mga taong makakapakinig nito. Amen? Ito'y maaring makapagbago ng buhay. Kagaya ng iyong lingkod na nakikinig lang ng salita ng Diyos. Pamagitan ng radio. Hindi ko makakalimutan yun. Kaya lagi kong nababanggit yung pangalan ni Bishop Jonathan kahit wala na siya. Amen? Siya yung naging instrument para ako ay ma-born again. Pamagitan ng kanyang programang Laging Tagumpay, 1987, September 20, tinanggap po ang Panginoon. Through radio. Amen? So, yun po, mga kapatid. Hallelujah. Number 6 ng pang-anim, ilawan. Okay? Kagaya ito ng lampara. Ang Biblia ay salitang tumatanglaw at umaakay sa isang sumasampalataya araw-araw. Psalms 119 verse 105, ang sabi roon, ang salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Yun ang salita ng Panginoon. Okay? Ilawan. Kaya pag binabasa na ito, maliliwanagan ang buhay natin. Amen? Pang-7, pagkain. Yan, food. Sabi ng kanyang salita, ang Biblia ay pagkain nagpapalakas, bumubusog ng kaluluwa sa kaluluwa. 1 Peter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasayin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo. So, yun po ang palaala sa atin ng Diyos.
Yang sabi sa Matthew 4:4, ang sabi ron, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, yun po ang salita ng Panginoon. Amen? Ganong kahalaga, mga kapatid. Kaya napaka-importante po pahalagahan natin ang Word of God sa buhay natin. Amen? Dahil ito'y very vital, very essential ang Word of God. Sabi mo nga, lahat ng bagay sa lupang ito maglalaho, lilipas. Okay? Kaya bigyan natin ng pansin ito. Ayan. So, ngayon, nais ko po sa inyong i-share yung ako po ay, sabi ko sa inyo, nung ako po ay natutulog o nung madaling araw, mga 3 p.m. o 3 a.m., nagising ako. Tapos, biglang nagbigay si Lord ng revelation na patungkol sa pagpapahalaga sa salita ng Diyos. So, ano ang ebidensya na pinapahalagahan natin ang salita ng Diyos? So, nagbigay si Lord ng revelation, and then, habang ito ay aking patuloy na binubulay-bulay, padagdag ng padagdag ang revelation ni Lord. Kaya mula sa 5 hanggang sa naging ang revelation na ito. Okay, hanggang sa naging 13 na yata ito. Nire-reveal ng Panginoon. So, ito ay paano nating malalaman ng isang tao ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya napaka-importante yung proofs. Katibayan. Ha? Mahalaga yung katibayan eh. Hindi pwedeng baliwalain ito eh. So, ito yung binigay sa akin ng Lord na mga katibayan. At lahat ng ito, nung sinusuri ko, o kaya sinasaliksik ko, lahat bang ito ay nasa Bible? Yes, lahat nasa Bible. Yung nireveal na ito ng Panginoon. Yung sinasaliksik ko ito. Okay? So, yun ang nice kong i-share ngayon. 13 ito. Hindi lang yata 13, baka 14 pa eh. So, basta mahigit 10. Yan. So, punta po tayo. Ano ang ebidensya, katibayan o proofs na ang isang born-again Christian o isang tao ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos? Okay? O sa ibang interrogative statement naman o functional question ay how to give importance the Word of God. O paano natin bibigyan ng importansya ang salita ng Diyos. Okay? At mahalaga rin po na pwede rin nating itanong yung ganitong tanong, ano ang pruweba? Ano yung proofs? Yan. Kaya mahalaga yung proofs yung katibayan na ang isang born-again Christian o isang tao ay binibigay niya ng halaga ang salita ng Diyos. Amen? Yun yung mga functional question o mga interrogative statement na nais ko pong sagutin. Okay? Kasi itong revelation na to, na binigay sa akin ng Panginoon, nilapatan ko ito ng interrogative statement o functional question. At yun yung functional question o interrogative statement na aking nilagay. So, ang sagot ay ito. Number 1, yan. Punta na tayo sa number 1. Kasi napaka-importante yung proofs katibayan Halimbawa, anong katibayan na ikaw ay may asawa? Ha? Pakita mo yung marriage license mo. Yan yung katibayan. Amen. Pangalan mo at pangalan ng kapartner mo. Okay? So, anong katibayan naman na ikay legal na driver? Pakita mo yung driver's license mo. Di ba?
O ano naman katibayan na ikaw ay business owner? Ikaw ay may-ari ng business nito. Pakita mo yung business permit. Alam nyo, yung katibayan, mahalaga yan. For example, napakaraming lupa sa mundong ito. Paano malalaman na ikaw ay may-ari ng lupa na yan? O, bigay mo yung title. Pakita mo yung titulo na ikaw ay may-ari ng lupa. Nakapangalan sa'yo. Di ba? O maraming sasakyan nakaparking sa parking lot. O paano mo papakita na ikaw may-ari ng sakyan na yun? Halimbawa, tinanong ka, ikaw ba may-ari ng sakyan na ito? Opo. O, pakita mo yung ORCR. Nakapangalan sa'yo. O, yun ang katibayan. Alam nyo, madaling magsabi ako'y Kristiyano, born again. Pero, pag hindi ito nakikita sa buhay natin, malabo. Kaya mahalagang katibayan. Paano mo binibigyang pansin o paano mo malalaman na ikaw ay nagbibigay ng importansya sa salita ng Panginoon? Okay? So yun, number 1. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Number 1, na ito ay nireveal sa akin ni Lord is, kung talagang binibigyan natin ng importansya ang salita ng Diyos, take note the word loving. Yan. Loving. Ibig sabihin, dapat mahal natin ang Bible. Tanong, mahal mo ba yung Biblia mo? Alin bang mas mahal sa'yo? Asawa mo? Anak mo? Mga pera mong inipon? Mga materialis sa bahay mo? Mga sing-sing? Relo? Kasangkapan? Cellphone mo? Alin bang unang dinadampot mo sa umaga? Binubuksan? Cellphone mo o Facebook? Messenger? Pag ano man ang pangunahin sa buhay mo, yun yung number 1 love mo. Amen? Anong unang binabasa mo pag gising mo sa umaga? Kaya yun yung na-reveal sa akin ng Lord Loving. Sabi ng Lord, mahalin niyo ako. Ano yung ako? Salita ng Diyos. Bakit? Sino ba si Lord at ang salita? Hindi ba iisa? Madalas kong binabanggit, John 1:1, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. O, di ba? Sa simula pa naroon ang salita. Ang salita ay Diyos, at ang salita ay sumasa Diyos. O, ang salita ay Diyos. O, di ba? O, pagdating sa verse 14 ng John 1 chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. So, sino yung dwelt among us? Jesus. Amen. So, Jesus and His Word ay isa. Oh. Diba? So, dapat, kung binibigyan natin ng importansya ang Bible, mahalin natin ito. Alam nyo sa Bible kung sinong nagmamahal sa salita ng Diyos? My favorite Bible character is David. O, di ba sa ating foundation verse kanina? Good News Translation, take note. Sabi ron, Psalms 119 verse 47 to 48. So, lahat ng revelation ito ng Lord, nasa Bible. Nireveal sa akin ni Lord. Anong sabi ron? I find pleasure in obeying your commands. Why? Because I love them. Wow. I love them. So, love na love ni David ang Word of God. Ang kautusan ng Panginoon. And also, sabi ni David, I respect and love your commandments. Nirerespeto ko at minamahal ko ang iyong kautusan. At hindi lang niya basta love, kundi I will meditate on your instruction. Pagbubulay-bulayan ko ang iyong mga payo. O ang iyong mga, mga pagbibigay ng instruction. Okay? So, ayan. Makikita natin si David, ang puso niya. Kung gaano niya minamahal ang salita ng Diyos. Yan tanong, kapatid.
Sino ang higit mong mahal? Ang Biblia? O yung mga bagay sa mundong ito? Kaya, yun yung pinapaalala sa atin ni Lord. Mahalin natin ang Bible. Amen? Huwag natin itong hahamakin. Huwag natin kukutyain. Ang salita ng Diyos, huwag natin itong baliwalain sa buhay natin. Dahil lahat ng nandito sa lupa, mawawala lang yan. Heaven and earth will pass away. But the Word of God never pass away. So, mahalin natin ang Word of God. Ito pa. Psalms 119 verse 42. Ano sabi ron? Then I can answer those insult me because I trust in your word. I find pleasure in obeying your commands because I love them. Amen? I find pleasure in obeying your commands because I love them. Diba? Masayang-masaya si David. Maligaya siya sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Bakit? Mahal niya. Kaya pag mahal mo ang salita ng Diyos, madali mo na lang isagawa yan. Amen? Madali ka na lang makinig ng midweek service kung love mo ang salita ng Diyos. Kahit hindi ka nasabihan ni pastor. Makinig kayo every Thursday, 6:30 p.m. No need na. Bakit? Love na love mo yung Word of God Inaabangan mo na. Dahil love mo Pero kung hindi mo love yung Word of God, hindi mo rin mamahalin makinig. Iitsapuera mo lang yung pangangaral ng mga lingkod ng Diyos. Okay? Babaliwalain mo lang. Bakit? Hindi mo love Pero pag love mo ang isang bagay, bibigyan mo ng atensyon. Bibigyan mo ng importansya. Kaya hindi mawawala sa isip mo, Thursday na, 6:30 p.m. Kailangan ko ng umupo. Kailangan ko ng maganda at umupo. Kasi love na love ko ang salita ng Diyos. O kaya bago matulog, hindi ka pwedeng matulog na hindi mo tinitingnan ang salita ng Diyos. Kasi love na love mo. Di ba? Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya pag love mo ang isang bagay, bibigyan mo siya ng importansya. Amen. Kagaya ng trabaho. Halimbawa, may trabaho ka. Kaya mo ginagawa yun kasi mahal mo yung trabaho. Kung hindi mo mahal yung trabaho mo, iiwanan mo na. Di ba? So, kailangan love natin si Lord. Actually, may paalala nga si Lord sa Matthew 20:22, na nakamali, 37 to 38. Sabi ron, thou shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Di ba? Love. Mahalin natin ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Ang kanyang salita. With all your heart, with all your soul, with all your strength. So, yun po mga kapatid. Napakahalaga po itong pinag-aaralan natin. Okay. So, kung i-elaborate natin, napakahawa oras natin. Yan. So, pangalawa. So, hindi lang natin ito love, kundi, sabi ko nga kanina, ito parang, yung sequence pagkasunod-sunod. Ngayon, pag love na love mo ang salita ng Diyos, pupunta tayo sa pangalawa. Ano yung pangalawa? Sabi ni Lord, habang yung madaling araw, sulat ako ng sulat Gumising ako Bumangon ako sarap matulog Hindi, kailangan kong bumangon. Sinulat ko. So, pangalawa, pinasulat sa akin ni Lord, hearing. Yan, makinig. So, loving. So, pagbibigay ng importansya sa salita ng Diyos, paano malalaman ang isang Kristiyano nagbibigay ng importansya sa salita ng Diyos? Love na love niya ang salita ng Diyos.
Yung pangalawa, hearing. Di ba? Sabi ko kanina, kung love mo ang Word of God, excited kang makinig sa salita ng Diyos. That's true. Yun yung pangalawang sequence. Pangalawang baitang. Pagkasunod-sunod. No? Ngayon, ito ba'y nasa Bible? Kaya lahat ng nireveal na ito nasa Bible. Yes. Ano sabi ng Luke 11:28? Madalas kong kinukot. Sabi ron, but Jesus answered, rather, how happy are those who hear the word of God and obey it. How happy. Amen? Sa ibang salita, blessed. So, ang isang blessed, masaya. Maligaya. Ha? So, how happy are those who heard the word of God and obey it. Amen. Kaya ka nakikinig ka ng word of God, ikaw ang pinakamasayang tao sa buong daigdig. Hello? Tinan mo yung dinagbabasa ng Bible, hindi nakikinig. Nakasimangot lagi. Ha? Madaling tumanda. Pero pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, ha? Kahit umiidad ka na ng 70, 90, ha? Mukhang bata ka pa rin. Yan ang katotohanan. Hindi ka kuba. Amen? Batang-bata ka pa rin. Kasi ang salita ng Diyos nagpapabrand nyo. Ha? Nagpapabrand nyo ng isang puso. Nagpapadalisay ng puso. Nagpapabago, sabi nagpaparefresh ng ating mind. Amen? So, yun po, sabi ng Bible. Masayahin. Masaya ang isang tao na nakikinig ng Word of God. Ang tanong, masaya ka ba nakikinig ng Word of God sa oras na ito? Amen? Take note, sabi ng James chapter 1, verse 22, 23. Anong reminders dito? Sabi niya, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. Take note, doers, not hearers only. Amen? So doers, so hindi lang natin pinapakingganin po ang Word of God, kundi ginagawa natin. But be doers of the Word and not hearers only, deceiving yourselves. So pag tayo rin po ay nakikinig lang, di natin ginagawa ito, ay dinadaya natin sarili. Or if anyone is a hearer of the word and not doer, is like a man observing his natural face in a mirror. Amen? So do not deceive yourself by just listening to his word. Instead, put it into practice. If you listen to the word, but do not put into practice, you are like people who look in a mirror and see themselves as they are. Yun naman po sa Good News Translation. Okay? So, put into practice. So, hindi lang po tayo nakikinig, kundi pinapractice natin, sinasagawa natin yung ating napapakinggan. Okay? So, sabi natin kanina sa book of Good News Translation, Luke 11:28, sabi ron, but Jesus answered, rather, how happy, ang saya, are those who heard the word of God and obey it. Yung nakikinig ng salita ng Diyos, higit sa lahat na tumutupad. So happy. Pagdating naman sa Revelation chapter 1 verse 3, nung sinasaliksik ko po itong pangalawa, sabi ron, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy. Amen? So, hindi ka lang happy, kundi blessed pa. Mapalad. Kaya, kung nakikinig ka ng Word of God ngayon, mapalad ka, kapatid. Naabangan mo yung midweek service every Thursday, 6:30 p.m., mapalad ka. Blessed ka, kapatid. Hindi ka nag-absent ng Sunday service, blessed ka rin.
Amen? Mapalad ka. Umaatin ka ng care group mo sa iyong care leader, blessed ka. Amen? Purihin ng Diyos. So, yun po, yung pangalawa. Amen? Na nireveal sa akin ni Lord. Na lahat ng ito, nung sinusuri ko, lahat nasa Bible. Amen? And then, pangatlo, kung di pa tayo magpapaligoy-ligoy, pangatlo, ito yung pagkasunod-sunod eh. Kaya sulat lang ako ng sulat eh. Kasi alam niyo, pag may nireveal sa akin ni Lord, hindi ko talagang babangon talaga ako, susulat ko kasi baka makalimutan ko pa eh. Okay? Kaya sa mahalaga yung yung madalas kong binabanggit o kaya pinakasabihan na a short pencil is better than long memory. Ang maiksing lapis ay mas mainam sa mahabang memorya. Kaya nga pagka may nire-reveal sa iyo ni Lord, si Lord, ipapagawa sa iyo si Lord, sulat mo agad. Ako, ganun ako eh. Kahit masarap matulog, bumabangon ako, sinusulat ko talaga. So, pagkatapos na ika nga pinakinggan mo ito, siyempre, hindi lang basta pinakinggan mo. Ang pangatlong na-reveal sa akin ni Lord is, kailangan natin yung, kailangan yung pangatlong salitang ito ay yung tinatawag na receiving. Yan. Receiving. Okay? So first is loving, and the second is hearing, and the third is receiving. Amen. So hindi lamang pinakinggan mo yung salita ng Diyos, tinapon mo. Pinapasok mo dito sa kanang kainga, tapos pinalabas mo sa kaliwa. Hindi mo tinanggap, tinapon mo ang blessing ni Lord, yung salita ng Diyos. Alam mo ba, yung salita ng Diyos, ito ay pagpapala ng Diyos sa atin. Ha? Bakit pagpapala? Ito ay isang kagalingan sa mga tumatanggap. Pag tinatanggap mo ang salita ng Diyos, kagalingan sa buhay mo yan. Pag may sakit ka, gagaling ka, kapatid. Amen? Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling. Ha? O, gusto naman patunayan, wala sa outline ko. Nireveal ng Diyos sa atin yan. Okay? Saan mo ikita yan? Nabasa ko po yan sa Psalms 107 verse 20. So, nireveal sa akin ni Lord ngayon. Wala sa outline ko. Basahin mo, sabi ron. He sent His word to heal us. Pinadala ng Diyos ang kanyang salita upang ika'y pagalingin, upang ako'y pagalingin, upang tayo'y pagalingin. Ha? So, yun ang sabi ng Diyos. Pinadala ng Diyos ang kanyang salita upang tayo'y pagalingin, upang ako'y pagalingin, at iligtas sa kapahamakan. Kaya pag tinatanggap mo ang salita ng Diyos na yung pinapakinggan, kagalingan yan. Yun ang blessing. Gagaling ka. Pero pag nireject mo yan, wala. Walang blessing kang natatanggap. Amen? Kagalingan ang salita ng Diyos. Amen? Yun ang katotohanan. Kaya ang pangatlo po na ebidensya ng isang tao na nagpapahalaga ng salita ng Diyos, na isang born again na nagbibigay ng importansya sa salita ng Diyos, lahat ng kanyang pinapakinggan na salita, tinatanggap niya. Hindi yung narinig niya salita, sasabihin, ay, hindi sa akin yan, sa katabi ko yan. Halimbawa, mga pagtutuwid, ay, hindi sa akin yan, sa kanya yun. Sa kapitbahay ko yun. Hindi. Sa'yo yun, sa akin yun. Amen? Hallelujah. Ang pagtanggap sa salita ng Diyos, hindi lang yung magagandang salita, kundi maging ito man ay medyo masakit, tumama sa'yo, tanggapin mo. Bakit? Pag tumama sa'yo, tumama sa akin, ibig sabihin yan, ay kagalingan. Yun ay gamot. Alam mo bang salita ng Diyos ay gamot? Amen? Medisina ang salita ng Diyos. So sabi nga ng 1 Peter 2:24, by stripe of Jesus Christ, we are already healed. Amen. So medisina ang salita ng Diyos, ito'y gamot, nagpapagaling. Kaya napaka-importante, tanggapin natin.
Hindi lang yung magagandang salita, kundi yung tumatama sa'yo. Tanggapin mo yun. Para sa kabutihan mo yun. Amen? So, yun po ang pangatlong nireveal sa akin ni Lord. Receiving. Sa salitang receiving. So, kailangan, kung pinapalaga natin ang Word of God, tanggapin natin. Amen? O, ano sabi sa James 1:21? Yan. Lahat ng mga nireveal na ito, nung sinasaliksik ko, lahat nasa Bible. Amen? Sila lang nagre-reveal, talagang reveal siya ng reveal. Okay? So hindi ito makatang-isip ang revelation na ito. Talagang lahat nasa Bible. Amen? So, hinanap ko sa Bible lahat ng ni-research ko lahat ng mga ni-reveal na ito, sinulat ko ng madaling araw. Nung sinulat kasi ito nung ni-reveal sa akin ng madaling araw to, wala pang Word of God yan. Okay? Halimbawa, labing. Okay, labing. Yung hearing, madalas ko nang kinukot yun Pero yung mga iba dito na, halimbawa, itong receiving, medyo nabasa ko na rin itong receiving Okay. Pero yung mga iba rito, wala talagang Bible yan So, nire-reveal lang sa akin ni Lord. Nung nire-reveal sa akin yan, tinignan ko yung, ni-research ko sa Bible, lahat nasa Bible. Okay? So, pangatlo, receiving. Okay. So, tingnan natin sa James 1:21 kung nasa Bible ba yung receiving. So, sabi diyan, therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive. Take note, nandun yung word na receive. Receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. Di ba? Malinaw. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos, pag napakinggan mo ito, tanggapin mo. Hindi lang yung kanisabi ko, hindi lang yung masarap pakinggan, kundi pati yung tumatama sa'yo na salita ng Diyos na medyo masakit, tanggapin mo. Bakit? Ito ay kagalingan. Ano pang pangalawa? Ito ay makapagliligtas sa iyong kaluluwa. Kaya nga iba, hindi maligtas Matigas ang puso Ayaw tanggapin ang Word of God. Tinatapon. Nire-reject. Naalala ko tuloy si Marilyn Monroe. Si Marilyn Monroe po, nangaral po si Dr. Billy Graham na pumanaw na rin po siya. Okay? So, si Dr. Billy Graham nangaral kay Marilyn Monroe. Pero ano ang reaksyon o ano ang sinabi ni Marilyn Monroe? Okay? Kay Dr. Billy Graham, sabi niya, I don't need your Jesus. Hindi ko kailangan ng Jesus mo. Ibig sabihin, nireject niya si Jesus. Nireject niya ang Word of God. Kaya, a week later, ang sabi sa balita, a week later, si Marilyn Monroe ay nagpakamatay. Napakayaman yun. Ang dinig ko ng kayamanan niya ay umabot ng $63 billion. Popular. Nireject niya yung Word of God Wala. Kaya pag nireject natin ang Word of God, useless talaga ang buhay natin. Amen? Ayan. Okay, so yun po, pang-apat na tayo. Pang-apat. Na revelation ni Lord. Okay? So, ito yung pagkasunod-sunod So, siyempre, narinig mo ang Word of God. Ngayon, gustong-gusto mo nang buklatin. Ano ba yung sinabi doon sa Word of God? So, ang tawag doon ay salitang reading. Yan. Reading. So, magkakatunog itong mga revelation na ito. So nagsimula sa labing, and then hearing, and then receiving. Fourth is reading. Yan. Kasi narinig mo Binabanggit ang Biblia. Kaya, bumili ka ngayon ng mamahaling Bible.
Binigyan mo ngayon ng halaga. Nag-invest ka. Ha? Tapos, binasa mo ngayon yung binanggit na chapter and verse. Binuksan mo ang Biblia. Binasa mo. Ang tanong, nasa Bible ba yung reading? Yun, nabasa. Actually, nabasa na rin natin kay Revelation 1:3. Anong sabi doon? Blessed is he who reads. Oh. Blessed is he who reads. Mapalad sila na nagbabasa. Ha? Tanong, nagbabasa ka ng Bible? Nagbabasa ka ba ng Bible? Paano mo babasahin ang Bible? Ha? Isang segundo? Isang minuto? Isang verse? Dapat magbigay tayo ng mas mahabang panahon sa pagbabasa. Kaysa sa pagbabasa ng dyaryo o kaya mga pocket books o kaya mga books dito sa mundong ito kagaya ng mga law na pagsubsub ka sa pagbabasa. Nag-aaral ka ng law, nag-aaral ka ng medicine, subsub ka sa pagbabasa sa mga books of medicine. Kaya ikaw ay accounting, nagbabasa ka ng mga books ng accounting, subsub ka ron. Pero pagdating sa Bible, isang verse lang. Wag. Dapat basahin mo ito. At ang pagbabasa nito, hindi lang po ika nga magustuhan mo, kundi dapat regular. Amen? So blessed is he who reads. He who reads and those who hear the words of this prophecy. Amen? So yun po. And Revelation chapter 1 verse 3, nasa leksiko, nakita ko, may nakita ko ron. Sabi, happy is the one who reads. Take note. Mapalad, masaya, yung isang nagbabasa ng salita ng Diyos. Who reads this book. Amen? And happy are those who listen to the words of this prophetic message and obey what is written in this book. For the time is near when all these things will happen. Ha? Purihin ng Diyos. Mapalad. Masaya. Maligaya. Ang nagbabasa ng aklat na ito ng Biblia. Mapalad din, masaya rin yung nakikinig who listen to these words of this prophetic message. Na nakikinig ng salita ng mga prophetic message, sabi niya, and obey what is written in this book. At sinusunod niya kung ano nakasulat sa aklat na ito. For the time is near. Ang panahon ay malapit na when all these things will happen. Ang lahat ng bagay na ito ay mangyayari. Amen? So, yun po mga kapatid, ang pang-apat. Amen? So, pang-apat po, reading. So, dapat binabasa natin araw at gabi. Malinaw po, sabi ng Bible. Joshua 1:8, basahin nyo ito araw at gabi. May ibang Kristiyano nagbabasa araw lang. Sa gabi, wala na. Tulog na. Hilata na. Hindi, basahin natin ito. Okay? Panglima. Yan. Habang ito'y binabasa mo, yun, nakalagay na sa Joshua 1:8. Panglima, meditating. Yan. Habang binabasa mo, bulay-bulay natin. Yun yung panglimang revelation. Meditating. Joshua 1:8 naman, nakalagay roon, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate. So, take note, nandun po yung salitang meditate. Meditate in it, day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So, hindi na po ako nahirapan maghanap ng verse dito sa salitang meditating kasi madalas ko na pong nababasa yung Joshua 1:8. Pero yung iba po na mga revelation dito ay wala pang Bible nung nireveal sa akin ni Lord. Pero yung iba po, kaya nito Joshua 1:8, madalas ko nang nababasa, memorize ko na po, mabilis nang nalapatan ng Word of God. Yung salitang meditating. Okay? Yun yung panglima. Kasi sa pagbulay-bulay mo yung mga problema mo, pagtaas ng mga bilihin, walang mangyayari sa'yo.
Bulay-bulayin natin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang salita. Alam niyo, one of my favorite promises of God in the Bible, Joshua 1:5. Sarap bulay-bulayin yun. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ka matatalo ni numan habang ikaw ay nabubuhay. Kung paanong sinubaybayan ko si Moses, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan mo. Oh, sarap bulay-bulayin yun. Amen? Kaya mga magulang at mga kapatid, napaka-importante po ito. Dito muna tayo magtatapos. Okay, sa 5 ito. Mga proofs, katibayan ng mga tao na nagpapahalaga ng salita ng Diyos. Mga totoong born again na nagpapahalaga ng salita ng Diyos. Okay? So, mahalaga po itong 5 ito. Ito yung mga nireveal sa akin ni Lord. Okay? So, may natitira pa po tayong 8 kung di ako nagkakamali. Yan. Ulitin ko lang po. Paano natin bibigyan ng importansya ang Word of God? O ano yung mga proofs na binibigyan natin ng importansya ang salita ng Diyos? Ha? So, take note the word number 1, loving. Dapat mahalin natin ito. Okay? Pangalawa, hearing. Okay? So, loving found in Psalms 119 verse 47 to 48. And hearing, ang verse natin dyan ay Luke 11:28. And James chapter 1 verse 20, 22, 23. So, wag lang natin pakinggan yan kung dapat isagawa. And then number 3, receiving. Dapat tanggapin natin yung mga napapakinggan nating Word of God. So, hindi lang yung masasarap pakinggan, kundi pati yung tumatama sa atin. Dahil ang salitang ng Diyos, pag tinanggap mo yan, ay kagalingan sa anumang uri ng karamdaman at makapagliligtas sa atin. Okay, James 1:21. At pang-4, reading. Basahin natin ito. Revelation 1:3. Okay, and pang-5, meditating. Yan. Bulay-bulay natin ito. Joshua 1:8. Okay? So again, sa ating pintuang pinasukan kanina, basahin natin muli ang ating foundation verse. Dito tayo muna ulit magtatapos. Psalms 119 verse 47 to 48. Ay sabi ron, I find pleasure in obeying your commands because I love them. I respect and love your commands and I will meditate on your instruction. Amen? So, purihin ng Diyos. So, hope mayroon po tayong napulot, natutunan sa oras na ito. Tayo mo ko at manalangin, Lord, thank you sa iyong mga salitang aming napakinggan sa oras na ito. Pinupuri ka na at pinasalamatan ng Diyos na napakahalaga na binibigyan namin ng importansya ang iyong salita, Panginoon. Minamahal namin ang iyong salita, O Diyos. Pinapakinggan namin ito, tinatanggap namin ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. At ito ay aming pinagpubulay-bulayan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God. Salamat po. Hallelujah. Taslagan po natin ating dalawang kamay. Sundan natin maksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Hallelujah. Binubuksan ko aking puso ngayon. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Itong aking dalangin. Amen. 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 Kung na lang pong manalangin, Lord, thank you sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo bilang Lord and Savior ng kailang buhay. Pagpalain mo sila. Lubusan kailang makilala sa malalim at bibiyang kaparanan. Pagpalain nyo rin po ang lahat na nakinig ng iyong salita sa oras na ito. Yung mga may karamdaman, pagalingin nyo po na mailangan ng financial, mag-miracle cash, kailang mga financial needs, Lord. Iunat mo yung mapagpalang kamay, Panginoon, sa lahat po naman ng katsunin sa oras na ito. Wherever they are, Lord, sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng daigdig. Touch them, Lord. Hallelujah. And release your supernatural healing, supernatural blessing sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka. We now sell all our praise right now by your blood. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, so thank you very much po sa inyong pagsubaybay sa salita ng Diyos. Pagpalain po kayong lahat. Kunting palala lang po, every Sunday, yung ating muli gawain. 9 o'clock in the morning, doon lamang po yan sa number 500 Ilibit Town Center. Tapat lamang po ng Ilibit Town Center. So may Sabangan Building, nasa 3rd floor lang po tayo. Every Sunday, 9 o'clock in the morning. At tuloy-tuloy po yung ating midweek service. Every Thursday, 6:30 p.m. Dito po sa ating FB page ng GCSGO Camarin Family.
Amen. So, God bless everyone. Bye-bye.